Good day everyone. For today's video, ating tatalakayin ang tinatawag na Asperger Syndrome. Nabanggit ko nga sa mga previous content natin nung nagpa-check si Megumi na siya ay pumasok sa category ng may Asperger. But apparently, sabi nga ng doctor, no, there's no more Asperger Syndrome na, and this falls under the category of autism. Autism spectrum disorder. So ngayon, pag-usapan natin ano nga ba ang Asperger Syndrome. Ang Asperger Syndrome ay isang uri ng Autism Spectrum Disorder or ASD na nakakaapekto sa paraan ng pakikisalamuha at pakikipag-communicate ng isang tao. Kabilang ito sa autism spectrum pero mas mild ang sintomas kumpara sa ibang anyo ng autism. Ang mga taong may Asperger ay karaniwang may average o above average intelligence at walang delay sa pagsasalita nung bata pa sila. Hindi lang ito tungkol sa kahinaan. Marami ring magagandang katangian at kakayahan ang mga batang may Asperger. Ang mga may Asperger ay hindi agad napapansin. May mga key traits ito o katangian na kailangan nating alamin. Ito ang mga katangian ng Asperger. Number 1. Nahihirapan sila sa social interactions. Hirap silang maintindihan o gamitin ang mga social cues tulad ng body language, facial expression, at eye contact. Nahihirapan din silang makipagkaibigan o makisali sa mga group activities. Number 2. Literal na pag-unawa sa salita. Madalas nilang nauunawaan ang mga sinasabi ng iba sa literal na paraan. Hirap silang makaintindi ng jokes, sarcasm, o idiomatic expression. Example, no? It's raining cats and dogs. Maaaring alamin nila or tanungin kanila, how it's gonna rain cats and dogs. Number 3. Intense o matinding interes sa isang bagay. Malalim at matindi ang interest nila sa isang particular na topic tulad ng dinosaurs, trains, computers, o kahit ano pang niche na interest. Madalas nilang inuubos ang oras nila sa pag-aaral at pag-uusap tungkol dito, no? Para sila may hyperfixation sa mga bagay-bagay. Number 4, mahilig sila sa routine o paulit-ulit na gawain. Gusto nila ng predictable na routine. Nai-stress sila o nababalisa kapag bigla nagbago ang schedule o routine nila. Number 5, sensory sensitivities. Pwedeng sobrang sensitibo nila sa tunog, ilaw, amoy o texture. Halimbawa, maaaring naiirita sila sa malakas na tunog o hindi sila komportable sa ilang uri ng texture. Number 6, difficulty sa pag-express ng emotions. Nahihirapan silang ipakita o ipahayag ang nararamdaman nila. Minsan parang hindi sila interesado or pwedeng cold sila sa ibang tao pero hindi nila sinasabi na wala silang pakialam. Number 7, advanced skills sa ibang larangan. Marami sa kanila magagaling sa mathematics, music, art, or technology. Dahil sa focus nila sa isang detalye, nag-e-excel sila sa mga larangan na nangangailangan ng precision at creativity. Paalala, hindi lahat ng may Asperger Syndrome ay pare-pareho. Iba-iba ang kanilang experiences at kakayahan. Ang mahalaga ay unawain at tanggapin natin sila kung sino sila at bigyan natin sila ng tamang suporta para magtagumpay sila lalo. Hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat.